Magandang hapon po. Ayan, ngayon ay November 19, 2024. Purihin po ang Panginoon. Salamat sa Kanya na tayo po ay nakapag-FB live. Dapat 2 days ako hindi magla-live. Pero babayaran natin ng Sabado, Linggo. So, kayanin kahit saglit po lang po. Ayan, so, mahina pa rin yung katawan ko. Mas madalas kasi sumakit ang ulo ko these days. Yan po. Kaya pag masakit, mahirap kalaban ng utak, yung brain po. So, mas gusto ko laging pahinga ng pahinga po yung brain. Kasi mas delikados na magkaroon uli ako ng yung stroke uli. Yan po. So, hindi ko rin naman alam kung ano nangyayari sa loob. Purin po ang Panginoon. Yan po. So, sorry na wala po tayo kahapon. At tayo po'y manalangin. Praise the Lord. Dakilang Diyos, minsan pa, salamat pong muli sa mga oras na to. Panginoon, Ikaw ang Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng pagtatagumpay sa bawat isa sa amin. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, O Diyos. Ang iyong pangalan ay nararapat lamang itaas sa buong mundo, Panginoon. Salamat po na muli pinalakas mo ang iyong abang lingkod na ngayon ay nakaharap ako sa aming mga kaibigan. Ama, salamat din po na tumigil na ang napakalakas na bagyong Pipito, O Diyos, at maaring marami pang mga bagyo, mga kalamidad ang hindi namin nalalaman, O Diyos, na dumating sa aming kapaligiran. Salamat po sa patuloy mong sa pag-asa nagmumula sa iyo, O Diyos. Sa iyo lamang kami nagtitiwala, umaasa. Panginoon, patuloy mong linisin aming mga puso, O Diyos, lalo tigit sa pagbubulay na yung mga salita, dakilang Diyos, na masupungan mo malinis ang aming mga puso, ang aming mga buti. Panginoon, muli nasama kami na yung Santong Espiritu, magpaunawa ka sa bawat isa sa amin. Gawin mong maging matagumpay, O Diyos, ang pagbubulay na yung mga salita. Salamat po, Ama, inaangkin namin ang lahat ng pagtatagumpay sa pangalan ni Jesus. Amen. Bati pa tayo ng happy birthday. Happy birthday to Isabel Villanueva. Happy birthday to Ruben Cortez. Happy birthday to Janet Estrella. Happy birthday to Sister Grace Espinosa. Happy birthday to, hindi ko po alam kung pastor po o member, no po. So, pasensyahan niyo ko. Happy birthday to Lonnie Sonyo. Brother Lonnie Sonyo. Happy birthday to Brother Marcus Estal. Happy birthday to Sarah May Chico. Yan po. So, malakas yung habo ko kasi. Kaya, pasensya na. Yan, happy birthday sa inyo pong lahat. May God bless you. May God continue to shower His blessings to you and to your family. May God keep you safe and healthy wherever you are. May God continue to speak to you. May God continue to bless you. Yan po. At give you wisdom to all the decisions that you will make in your life. Happy birthday. Enjoy your day po. At God bless po sa inyong lahat. No po. So, sana saglit ko lang to. Ako po ay parang babagsak. Thank you po sa lahat na nagsusupport again. Kahapon parang nag social media fasting. Yan na magpahinga nga. Yan po. Kulang pa nga. Gusto sana ngayon. Kaya lang ayokong nagiging 2 days po yung utang natin sa Panginoon. Yan po. So, and I stand corrected po nung last time. 11 days pala, December na po, hindi Pasko. Baka nagulat kayo, minsan windang din ako. So, pasensya na po. Yan, na-advance yung Pasko natin.
At medyo mahaba po itong testimony. Kaya maiksi na lang po yung topic ko para maging balanse. Parang ano na lang po, konting exhortation lang po, ganun lang po. So mahaba pa sana yun, pero may makukunin pa akong verses. Kaya lang, as in, nanginginig na ako sa lambot. So as I go along in this journey of sharing the gospel and God revealing so much things for me, the more things are getting clearly also to me. Yung thought ko na inutusan lang ako ng Diyos para mangaral as more deep meaning pala. And kaya pala almost everything na sinasabi ko, pinapangyari ng Panginoon. Lord to God po. I started to notice this when I was in Casba. Si Che na kasama ko po dun sa company ko, siya yung una nakapansin na, ate, lahat ng sinasabi mo nangyayari. Yan. Hindi naman mabigat yung sinasabi ko. Kunyari, yung mga may dadating lang, pag nabanggit ako ng pangalan, talagang in seconds, andyan sila. And then, pag may, yun nga, napasok ko pa yun, nung pag, kunyari, may gusto kong kainin, wala akong pera, pambili ng kakainin, pero, God will, parang will give an instrument po na para makakain ako nung bagay na yun, yan. Until now na minsan iniisip ko pa lang, nangyayari talaga. Yan. Dagdag ko na rin yung si Kit nga, yung pinsan ni Jaina. Kasi iniisip ko talaga siya. Dahil gusto ko siyang tulungan, and yung nga, biglang dumating siya rito sa bahay. Purin po ang Panginoon. So, then napagdugtong-dugtong ko na lang po habang tumatagal na nakikilala ko nga yung sarili ko. And I'm sorry po for many, even siguro na nasa church na, will not understand what I am talking about or I will be talking about unless you has a deeper meaning, deeper understanding from the Word of God. Yung ang title ko nga before, diba, dig deeper po sa Word of God, because it is not just a word, it's the very Word of God. Kaya meron sa Bible na may nauunang nahuhuli at may nahuhuling nauuna. Yan. Kumbaga is, tumagal ka na ng 30 years sa church, pero naungusan ka ng, sabi mo ng 5 years, 10 years, ganyan, ay dahil na lang din kasi kung anong ginagawa nung 10 years tsaka yung 30 years po. Yan ay sa pakikinig ng salita ng Diyos, yung na how we listen to the Word of God at kung paano natin binapractice. Kasi meron din sa Bible kasi, hindi ka lang dapat nakikinig, hindi ka dapat listener, dapat doer ka, kasi hindi mo talaga mararamdaman yung kumbaga yung pagpapala ng Diyos, yung salita ng Diyos, yung pangako ng Diyos, pagka ikaw, pakinig ka lang ng pakinig. Yan po. Kaya iba yung gumagawa kasi mas nakikita mo yung gawa ng Diyos sa buhay mo. Yan. So, God is making me more understand things the way it should be. Kung ano talaga yun, hindi kagaya before na parang, baka ganun. So, habang may mga revelation sa akin, mas naiintindihan ko na po. Sa Dubai, wala akong naakay anyone from my family because God knows all their heart. Medyo matigas pa. I don't know, medyo matigas pa or what. And considering what happened nga to me was ang daming palpak na nagawa ko. They cannot see how God has helped and rescued me so many times because their mind was occupied of what I had done wrong. I can never count all those times God has rescued me, whether it involves my health, my problems, money, people who did wrong to me, how I always get the favor from God. So, si Miss Lucin po, yung Armenian nga na nakwento ko, yan. I was in the plan of God to help me for everything para makauwi ako. Kasi nga, God knows what's in the heart of my sisters po.
Kaya si Miss Lucin talaga ang naka-assign para ako ay maayos lahat at ako po ay makauwi. Even when I had stroke and became paralyzed, God knows I can still handle the situations doon. Yan kasi, nung ako'y na-stroke, na bedridden nga ako ng 6 months, hindi naging madali ang, of course na, halos everyday, yan, mag-solo lang ako sa bahay, so, at gagalaw ka lang, doon sa kama mo, yan, doon ka lang iikot-ikot, yan po, so napakahirap. Pero nung umuwi na ako from Dubai, and inutusan ako ng Diyos pumunta dito, sa lugar na to, alam niya, I need someone na makakasama ko. Kaya the Holy Spirit sort of para nag-guide sa anak ko na si Jaron to question me about rapture until mabaptize nga po siya. Glory to God. Again, this how I share my story, sort of pagulo po. Pero sabi ko, di ba parang teleserye po ako, parang teleserye to, chap-chap nga lang. Depende po sa revelation po ng Panginoon sa akin. Kasi nga, like ito, mga ganyan, ito isi-share kong testimony na hindi ko alam to. I mean, nangyari na, pero ngayon ko lang naintindihan. No po. I shared on this live, FB Live na namatayan nga po ako ng baby. My mom gave her name as Angelica because she was like an angel. Dami ko rin hirap bago mailabas, though patay na nga po siya. Although, I want to recognize yung hirap ng buong family ko, especially my Kuya Emer, nung umuwi si Angelica, that he was, if I'm not mistaken, in public transport po. Na year 2008 yun, 2015 ako nasa church, and then yung wala pa ako sa kasba nun. Umuwi ako kasi buntis ako. And then, yun nga, nung inuwi ng kuya ko, mula sa ospital, nag-public transport lang siya. Kumbaga, nasa kawon lang yata yung baby, napatay na. Eh, syempre, lakasan lang din ang loob. Ano lang namang, oy, may dala-dala kong patay, di ba? So, hindi ka magsasalita po. Kaya, ayun nga, I want to recognize, sesya na po na. Okay, yung buong family ko po. And yung nga, yung effort ng whole family ko, especially my ma, ng nanay ko, in preparing everything until sa lipi. Ayan. Until sa libing ni Angelica. By the grace of God, nabuhay pa nga ako since more than 12 hours na siyang patay sa loob ng tummy ko. Yung about that was 2008. She was 7 months on my stomach. Kala ko, napailang ako. Check up ko kada day. So, pagdating doon sa hospital, wala na pong heartbeat. It hurts me a lot kasi sobra hirap ko that time sa pagbubuti sa kanya. 5 months pala ang pinapauwi na ako ng OB ko kasi nga, delikado. So, my biggest mistake, since ayaw na akong bigyan ng OB ko na medical certificate bago umuwi, itinago ko siya nung umuwi ako. Nagdamit ako ng malaki, but I forgot na dadaan pala ako sa sensor po. Yan, sa airport, di ba? Sa airport po. At pwede maapektuhan ang baby ko. Later ko na lang siya naisip ng ilang months nung namatay na po yung baby ko. Na yung nga yung nagawa ko. Kasi sa airport pa lang, airplane po, hirap na ako. Parang manganganak na ako. Sabi ko lang sa baby ko na be strong lang. Sabi ko, makakarating din tayo. And then, so, yun po yung kwento ng namatay kong baby, no po, para tapos ko yun. Nakwento ko last Friday yung pagka-hospital ni Julian. Na,
ito po, by the grace of God, by the help of God, that time in children's ward in BGH, all the children who were confined in that ward, lahat po sila namatay. Most of them from years, I think from 2 years up, pinaka matanda, I forgot his name. Siya yung na-operahan sa heart, and then simula na na-operahan siya si Dave. Simula na na-operahan siya sa heart, pabalik-balik na siya sa ospital. Naka 1 year na nga siya sa ospital eh. Yan. At si Julian kayo yung pinakabata kasi she was 1 month old then. At ang ginawa na lang namin, mag-asawa, since namamatay nga lahat ng bata, actually namatay na eh. Si Julian na lang naiwan, by the grace of God po. Ang ginawa namin mag-asawa, nagpahanap kami ng ibang children's ward kasi nagsunod-sunod yung pagkamatay nila ng mga bata po. May iba na sumakit lang, dinala doon, sumasakit yung tiyan, pero natuluyan nga. Yan po. Pero si Dave talaga, halos years na siya nandun. Year. O 2 years, kanya, hindi ko po sure. And, yun po yung patotoo ng Panginoon na, kumbaga, after what happened yun nga sa children's ward, na lahat namatay, ang anak ko, buhay po by the grace of God. And, going back to that time, 2008, yung kinuwento ko po kanina, na namatay yung baby ko po. Dinalaw ako ng sister-in-law ko. She knows how my mom treated her well. Ganyan nanay ko to any visitor. When she came that time, I am sorry but God wants me to say these exact words. How rude she came directly going upstairs without asking anyone kung okay lang umakyat na huwag nang hubarin yung shoes. Kasi di ba tayo pag pupunta ka sa bahay, normally, kahit marumi pa yung bahay, tatanggalin mo yung shoes. Di ba? Unless sasabihin na lang sa'yo, sige na, akyat mo na, ganyan, or ipasok mo na, yan po. So, yun ay kumbaga sign of respect sa owner na marumi-mami yung bahay, yan. Actually sa taas po siya nagpunta kasi nandun ako dahil yung ngayong kakapanganak ko pa lang. Yan po. She was a graduate of UP Los Baños, if I'm not mistaken. And if I clearly remember, these were the words she told me that time. Na siya daw healthy in and out. But what happened to her was 3 times siyang naagkasan or nakunan or miscarriage. And the last time was ako ang ni-request niya mag-asikaso ng hospital papers niya. So ang Diyos, ginanti ako sa kanya sa panlalaad niya sa akin. I'm not so sure kung 3 times or 2 times po yan na siya ay nagkaroon ng miscarriage. And in Galatians 6:7-9 NLT, don't be misled. You cannot mock the justice of God. You will always harvest what you plant. Those who live only to satisfy their own sinful nature will harvest decay and death from that sinful nature. But those who live to please the Spirit will harvest everlasting life from the Spirit. So let's not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up po. Yan. Na napakabuting bagay talaga. Tayo ay laging mapagkumbaba. Yan. At sabi ko nga, ako po hindi ko matandaan. Kung ako po ay minilait na tao, yan. Pero sabi ko, ako ay meron naging kagalit ko. Yan. Dahil siya ay mahilig manlait. Mapuna. Yan.
Nagalit ako sa kanya dahil lang sa dahilan na yun. At hindi ko nga alam kung alam niya yung dahilan na yun na pagagalit ko sa kanya. And she is like my best friend po. Nung ako ay nag-work pa. So, para sa ating lahat, na matuto tayong magpakumbaba, 'di ba? At meron sa Bible, 'di ba? Huwag ka bigla-bigla magsasalita, o mabilis magalit, o kaya basta yung pupunta ka yung sinabi na rin natin, 'di ba? Bakit mo pinupuna ang puwing ng kapwa mo? Ganung ang nasa mata mo ay napakalaking troso. Tanggalin mo muna yung troso sa mata mo bago mo tanggalin ang troso na nasa mata ng iba. Yan po. Kaya, ang nangyayari nun ay pinagtanggol. Hindi ko alam. Ngayon ko lang po na-realize after ng ito ngayong kagabi na revelation ng Panginoon na nga, sabi ko, nangyari ngayon sa kanya. At nangyari talaga yun na sinabi niya sa akin nung ako ay nanganak tapos namatay nga po yung baby ko. Yan. Kasi ako nga po ay lahat ng pre-eclampsia kasi ako lahat ng baby ko po. So, iwasan natin na gumawa o magsalita ng pangit sa tao dahil babalik po sa atin. At wag nga tayo manghinawa na gumawa ng mabuti. Yan. Kala natin wala nakakita or wala siyang kapararakan, wala siyang, 'di ba? Pero hindi natin alam. Yun nga, alam pala ng Diyos. Ay, hindi ko rin na alam na ngayon ko lang nga, nung ako ay umano sa faith, magte 10 years na po by the grace of God, lumalim sa faith. Ngayon ko lang naiintindihan lahat na, ang Diyos pala lahat nakikita. Ang Diyos pala lahat nalalaman. Nung bata ako, yung pala nakita niya, buti na lang, sabi ko, nung bata ako, kahit paano mabait-bait pa ako. Yan, purihin po ang Panginoon. So, matuto po tayong gawin natin ang pinakamabuti po. At sabi nga, 'di ba, laging gawin mo na may pagmamahal para mong ginagawa sa Diyos ang lahat ng bagay. Yan, purihin po ang Panginoon. So, ang title po, pinaiksi ko na nga lang to. Para maiksing exhortation na lang po. Do not be a double-minded person. James 1:6-8, New Living Translation. But when you ask Him, be sure that your faith is in God alone. Do not waver, for a person with divided loyalty is as unsettled as a wave of the sea that is blown and tossed by the wind. Such people should not expect to receive anything from the Lord. Their loyalty is divided between God and the world, and they are unstable in everything they do. Kinuha ko po sa Tagalog. Santiago 1:6-8 MBB. Subalit ang humihingi ay dapat magdiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon. Ang taong babago-bago ng ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Diretsuhin ko lang po to para ako'y matapos na. James 4:8 NIV. Come near to God and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. In 1 Kings 18:21, easy to read version po. Elijah came to all people and said, you must decide what you are going to do. How long will you keep jumping from one side to the other? If the Lord is the true God, follow Him. But if Baal is the true God, then follow him. So, ito po yung 1 Kings 18:21 na inutusan ng Diyos si Elijah na pumunta kay King Ahab para sabihin na pauulan niya na kasi medyo matagal na tagtuyot po. So, pakibasa nyo na lang po sa 1 Kings 18 po. Yan. So, glory to God.
So, yung pong, di ba yung mga fickle-minded, pabago-bago ng isip, yan, napakahirap talaga dahil hindi mo alam yung gusto mo. Yan, hindi mo alam yung gusto mo, magulo ang utak mo. At sa faith, di ba maraming ganyan, na, at okay lang naman yan, ang masama, napuntahan mo na lahat ng church, pero hindi ka pa rin sigurado sa napuntahan mo. Yan po. At kaya yung iba until now, walang kasiguraduhan ng kaligtasan nila. Kasi nga, palipat-lipat kay. Yan. Ayoko dito parang magulo or parang hindi totoo. Lipat ako sa kapila. Ganyan. So, dito ako. At marami ako nakikita niyan. At kahit na po, yung nga, huwag magalit ang port watchers sa akin na po, na siguro, yung iba, 10 years na sa faith, yan, hanggang ngayon, hindi pa sila kumbinsido na port watcher sila. Hindi sila kumbinsido na ang port watch ay isa sa babalikan ng Panginoon, ililigtas ng Diyos, makakasama sa rapture. Yan, purihin po ang Panginoon. At di ba ulit-ulit ko sinabi yan, bakit pa ako mangangaral bilang isang port watcher kung alam ko sa sarili ko na Lord, anong silbi nito na pangangaral ko? Hindi naman ako maliligtas. 'Di ba? Purihin po ang Panginoon. So, kaya tayo po, yung nga magulo yung utak natin. Sa pananampalataya, kahit yung nga, yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, 'di ba? Hindi ka makapanalangin kasi wala ka nakikita. Kunyari, wala ka nakikita, pag walang rebulto, walang imahe, walang kung anong nasa harapan mo, feeling mo, walang spirito ang Diyos. 'Di ba? Na parang nananalangin ka sa wala. Yan. Hindi mo kasi kilala ang tunay na Diyos. Dahil nga, ang utak mo, magulo. Yan. Kaya po talaga na napaka-importante pag ikaw, kasi ito nakikita ko talaga. Yan, wag po sa magalit ang iba na po. Na, kunyari nasa isang mangangaral. Makikita mo doon sa kabila, na ganun din. Yan. Lilituhin mo yung sarili mo. Yan, di ba? Kasi kung ano yung pinapangaral ng isa na yon na hindi mo nga alam kung totoo or hindi naman siya sinugo ng Panginoon, diba, ikaw ang litong-lito. Yan, at ano sabi ng Panginoon, wala siyang tatanggapin sa Diyos. Kahit ang kaligtasan, hindi mo matatanggap. Yan, so pasensya na po. Yan, hindi mo matatanggap kasi nga, ikaw ay double-minded. Diba, parang alon, pupunta ka dun, pupunta ka dito sa sulok, pupunta ka doon sa hindi mo alam kung saan ka pupunta. Kaya pagdating ng rapture, malamang sa malamang, maiwan sa Great Tribulation po. Yan, di ba? Hallelujah. Wag naman sana. Na sana po, ito sinabi ko, hindi ko naman sinabi ko, di ba? Sinabi ng Diyos sa akin na 2 years talaga. Yan, at sinabi ko na kapag compromise ako sa Panginoon, Lord, ayokong sakong 2 years. Kaya ang agreement namin, 2 years and less. Kasi pag 2 years ka, marami dyan, unfaithful servant. Diba? Mga aliping, hindi tapat. 2 years pa yan. Pasyal mo na ako dito. Lipat mo na ako dito. Diba, 2 years pa hanggang sa naiwanan na. Ano ba yung, diba, yung parable ng 10 birhen? Yung 5, medyo mahina yung ulo, hindi nagdala ng langis. Napagsarahan. Yan. Diba, sabi po natin, dig deeper sa salita ng Diyos. Yung sinasabi ng Panginoon na parang kay Noe, di ba, sa baha. Nasaran Nasaran na talaga yung pito, wala na nakapasok. Ang pamilya lang na Noe, ang mga hayop na sinabi ng Panginoon. Yan po. So, pag tayo pa talaga ay hanggang ngayon, sa ating pong pananampalataya, hindi tayo kumbaga nag-focus. Aralin mo yung
turo, yung aral, yung doktrina, yan, para ikaw hindi ka nagugulumihanan, confused, na ako ba ay nasa tamang pananampalataya. Yan. O baka itong isa kasi parang, tsaka ang mahirap po talaga ay dayain natin yung sarili natin. Kasi yung iba, hindi ko nila lahat po. Kaya sila palipat-lipat, gusto nila dun sa faith na maririnig nila yung gusto nila. Kasi sa Fourth Watch talaga, kung ano na sa Bible diba? Lalo ang pagbibigay, ang pagkakaloob. Hindi mo talaga pwedeng tanggalin yan dahil paulit-ulit na natin sa yan ay talagang utos din ng Diyos. Yan po. At saka pag di ka magkakaloob, paano lalago ang church? Paano magkakaroon ng mga itatayong mga church? Diba yung gawa, sino susuporta? Wala susuporta. Yan. Kaya meron talagang pagkakaloob at saka yung tithing ay utos nga diba? Kapag hindi mo ginawa, ninanakawan mo ang Diyos. Yan, tayo ay magnanakaw. Diba? Gusto ba nating tawagin tayong magnanakaw? Diba po? Ang sakit. Yan. So, purihin po ang Panginoon. Kaya, sa mga magulo nga ang utok, double-minded, huwag nating asahan na may tatanggapin. Kaya, minsan, yung iba na, kunyari, hindi pa rin mananampalataya. At hanggang ngayon, yan po, ako ay hirap na mangaral. Diba? Hindi pa tumatanggap ng kaligtasan hanggang nag-rapture na. Kaya, ang buhay natin, hindi mabago. Kasi nga, ang gulo ng utak mo. Hindi ka maniwala na nagpapahayag sa'yo ang Diyos, pero ikaw, hindi. Parang, ewan ko sa'yo, diba? Hindi po natin alam, yan po. Purihin po ang Panginoon. Kaya yung lagi kang balisa, yan, kasi hindi nga natin kilala yung pinaglilingkuran natin. Yan po. Pero yung kapatid ko, kagabi, ginumusta ako. Sabi niya, ate, kumusta? Malaki baha dyan. Kumusta kayo? Actually, hindi ko na nga nasabing okay. Kasi nga po, ako ay, dahil sa karanasan ko, yan po. So, yun yung mga testimony ko na kahit saan ako nagpupunta, iniingatan ako ng Diyos. At the same time, syempre yung bahay na yun. So, dumating yung mga babagyong pipito, naawa ko lalo ng Catanduanes, hindi ko alam pa sa ibang lugar, na sobrang nasalanta, nasira, marami na wala ng bahay. Yan, at alam ko talaga walang tigil ang ulan, kung saan part pa yun. Pero ako po ay panatag. Yan, at panatag rin ako sa buong mga mahal ko sa buhay dahil alam ko, iingatan sila ng Diyos. Hindi ako meron kasi kaming group chat. Hindi ako nagpo-post or anything dahil hindi ko man sabihin yun, ako ay nananalangin at nagtitiwala sa Diyos. Yung yung pagtitiwala mo sa Panginoon na, Lord, eto, hirap na ako mangaral. 'Di ba? Pababayaan mo ba pamilya ko? Pababayaan mo ba ako? 'Di ba? Sinabi pa ng Diyos at hindi niya gagawin. Sabi niya, iingatan kita, pagpapalain kita, maraming pangako. Yan, tayo ay sumunod lang sa mga utos ng Diyos, maging obedient nga. Iba talaga yung obedience. Yan po. Kaya minsan, yun nga, sa parents natin, diba? Kaya tayo pinapalo kasi matigas ang ulo natin. So, sa Panginoon, ganun din, nakakaranas tayo ng iba't ibang dilubyo, problema, yan, diba? Kabalisaan. Kasi nga, matigas ang ulo natin. Yan. Tayo ay gulong ang utak natin. Kaya, yung sabi ko nga na 2 years nga, yan po, 2 years or less, 'di ba? Ay, sabi nga kasi ang rapture, walang side. Yan. At, nung 1975 pa lang, 72, pinapangaral na ng malasugong apostol, ang salvation. So, kung narinig ko nung 2015, ako ay nataranta na at gusto kong ipaalam, gusto kong makatanggap ng kaligtasan ang buong sambayanan ko, what more ngayon? 'Di ba? Pag tayo ngayon ay magulo pa rin ang utak,
At yung nga dumating ang Panginoon, nag-rapture. Parang yung ang kay Noe nga yung sa daong, di ba? Nasaraduhan ka na. Wala na mga ngaral. Automatic, pag nag-rapture, wala na mga ngaral. Yan. Baka didilim ang kapaligiran, di ba? Ang ano dito, syempre, ang Antikristo, kampo ng kadiliman. Great Tribulation. Yan. So, kaya marami sa atin, hindi nagbibigay ng oras sa pakinig ng salita ng Diyos. Gusto lang, mga 5 minutes, 2 minutes. Kung mahal mo ang Diyos, maglalaan ka ng time. Maglalaan ka ng talagang yung, alam mo yung, yung moment na tahimik, di ba maririnig mo yung boses ng Diyos na kinakausap ka ng Panginoon. Anak, di ba? Baka maiwan ka. Mahal kita, ayaw kita maiwan. 'Di ba? So yan po, purihin po ang Panginoon. Kaya sana po ay wag tayong double-minded person, 'di ba? Sa mga sa atin, hindi na naglilingkod kasi siguro kala natin once you save, forever save. Hindi rin po. Yan, tayo po ay kailangan ingatan ang salvation na tanggap mo dahil maya't maya, nagkakasala po tayo. Romans 3:23 nga. Kaya nga, every Sunday, kailangan natin tumanggap ng communion para iyon ay magiging tipan natin sa Panginoon. 'Di ba? At ang sabi nga ng mga lingkod, pwedeng ang Panginoon dumating kasi sa hindi mo inaasahan eh. Pwedeng sa sa pagtitipon sa church, wala ka sa church. 'Di ba? Kasi abala tayo eh. Kaya wag po tayong nawa na magay sa mga mayayaman, di ba? Mabuti bang pumasok ang isang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman pumasok sa kaharian ng langit. Napakahirap. Napakahirap sa mayaman. Kasi nga, mag-ano ka ng kayamanan mo versus sa Panginoon eh. Di ba? We cannot serve two masters po. Ganyan tayo eh. Pag naglingkod ako, mahahati na yung pera ko. Kasi may tithes, offering. Ayan ay, kailangan ko na magpunta ng Lord's Day. Yung mga utak natin, makamundong utak. Ayaw natin ibigay sa Panginoon ang tunay na, kumbaga paglilingkod. Diba, Lord, paglilingkuran kita with all my heart, diba? With all my soul. Yan. So, dapat po ay magkaroon na nga tayo ng intact yung yung utak mo, yung isip mo, yung faith mo. 'Di ba? Kung talagang gusto natin maligtas po. Yan, purihin po ang Panginoon. Kaya yung iba na mahabaan sa mensahe or eto nga mahabaan kayo. Pero sa fourth watch po, ang mga mensahe, mas lalo kayong hindi tatagal. Kung hindi nyo, wala kayong pagmamahal sa Panginoon, although, syempre, lumalaki yan eh. Sumisibol yung pagmamahal. Diba? Pero pag hindi mo talaga binigyan ng pagmamahal ng Diyos, ng time, yan, ang salita ng Diyos, sigurado sa dagat-dagatang apoy po tayo pupunta. Yan. At malamang sa malamang, marami po talaga. Dahil marami ang nababaliw sa pera. Ang utak ng tao ngayon, puro pera. Kaya hindi naisip ang mga kayamanan na nagmumula sa Diyos, ang salita ng Diyos ay kayamanan. Ito ay magdadala sa atin sa kaligtasan. Purihin po ang Panginoon. So, yun lang po. Sana po ay may natutunan po tayo. Yan, tayo po ay manalangin. Praise the Lord. Ama, muli salamat po sa pagtatagumpay. O Diyos, sa lakas na binigay mo sa iyong abang lingkod. Patuloy may ingatan ang bawat isa. Pagaling mo ang mga may sakit, O Diyos. Lord, sa aming mga kaibigan, O Diyos, sa aming mga kasama sa faith, nawa, O Diyos, wag nawa sila magkaroon ng double-minded, Panginoon, magkaroon ng dalawang akala, pag-iisip, O Diyos, na sila, Panginoon, ay laging hanapin ang katotohanan, O Diyos, ang iyong mukha, Panginoon, na sila, Panginoon, ay magbigay ng oras upang mas kilalanin ka, ang tunay na Diyos,
ang Diyos sa Espiritu at katotohanan na hindi, O Diyos, makikita sa mga ribulto, sa mga anito, sa mga kung ano-anong gawa ng kamay ng tao, at sa mga turot aral ng mga tao, dakilang Diyos. Salamat po muli, patuloy maingatan ng bawat isa, O Diyos. Pagpalain mo ang bawat isa, ikaw ang maglaan ng mga bagong bahay, Panginoon, kabuhayan sa mga kaibigan namin na wala ng bahay, ng mga kabuhayan sa ngayon, maraming nasira ng bagyong Pipito, dakilang Diyos, at alam namin marami pang mga darating na hindi namin inaasahan. Ngunit salamat, Panginoon, sapagkat nasa iyo ang aming pagtitiwala, O Diyos. Nasa iyo ang aming pag-asa, ikaw ang aming pag-asa. Salamat po, Ama. Nawa, O Diyos, may kalakasan upang muli sa araw ng bukas, Panginoon. Pinupuri ka namin, sa iyo lamang kami nagtitiwala, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po and see you po all tomorrow. God bless us all.